Ohay minasang! Isang maulan na umaga nga sa inyong lahat. At ngayon ay papasok na si Ayato. Pinagsuot ko nga pala siya ng bota kasi nga maulan ngayon hanggang maghapon yata kasi ang ulan. Kaya pinagbota ko na siya. Kasi kung magsasapatos siya, mababasa pati yung loob ng sapatos niya. Kasi tumatagos yung tubig sa sapatos. Wala naman butas yung sapatos niya, pero kasi tumatagos kung malakas yung ulan. Kaya mababasa yung medyas niya. Kaya mga bata dito, pag tag-ulan is karamihan nakabota. Pinagbobota sila ng mga magulang nila. At habang wala nga si Ayato at nasa eskwelahan, sasamantalahin ko na yung pagkakataon. Naglinis na nga ako ng aming bahay at ang huling-huli kong lilinisan itong kwarto namin ni Ayato. Kung makikita nyo napakakalat, ganyan talaga tuwing umaga. Hindi talaga natin yan maiiwasan. So maglilinis muna ako, minasang. Minasang yan na nga yung resulta. Medyo luminis na rin. Okay na rin yan. At least kahit papano nawala na yung kalat kanina. Medyo maaliwalas na rin siyang tignan. At ang isusunod ko namang linisan is hindi, maglalaba nga muna pala ako. Kahit umulan dito, maglalaba ako kasi bukas maaraw naman. Pwede namin yun isasampay muna siya sa kwarto. Tapos pwede namin siya ilabas bukas para maarawan. Yan nga pala, isang katutok yung labahan namin. Araw-araw kami may labahan. At saka araw-araw, pinakamarami na ang 3 beses kung maglaba kami sa isang araw. Kasi araw-araw talaga kami naliligo. At yan, sana ko na rin pala siya. Hindi ko na sa inyo pinakita. At ayan, ipi-play na natin para dire-diretso yung ikot niya. 4 na beses pala namin pinaiikot yung labahan namin. Kahit hindi naman siya masyadong marumi. Kasi para sigurado lang talaga na malinis. 4 na 15 minutes. Tapos ayan, kung ilang anlaw yung gagawin mo, kami talaga tinotodo namin ng 3. Kasama na yung drain. Tapos naman yung sa drain, yung huling-huli na, is 9 minutes lang yung pinakamatagal and yung level ng tubig is yung 66. Siya na yung pinakamalaking level ng tubig. Tapos ayan, ipi-play lang natin, i-start lang natin. Tapos tuloy-tuloy na yun mag-iikot. Nagta-timer kami kasi para sakto. At habang naglalaba ako, maglilinis nga muna ako nitong aming kalan. Kung makikita nyo, napakadugyot. Every week nga namin yan nililinis. Minsan 2 times a week. Pag sinipag ka naman, pwede mong araw-arawin. Pero minsan kasi ako tinatamad. Kaya ayan, 2 times a week ko lang siyang nalilinisan. Pag yung nakikita ko na talaga siyang madumi, nung ko lang siya lilinisan. At ayan, sasabunan ko nga lang din pala yan kasi medyo mamantika. Kasi nagluto ko kanina, pati kagabi. Kaya tumatalsik yung mantika. Kaya ayan, yun yung finished product. Diba? Luminis kahit papano. Naging maganda tignan. Ayan na nga, nakauwi na si Ayato. Kung makikita nyo naman, pawis na pawis siya. At maghahanda lang tayo ng merienda niya. Ang merienda niya pala is yung cheeseburger. Tsaka lang yung crispy chicken lang. Ayan lang. Ngayon lang yan. Bukas hindi niya na yun merienda. Pasalubong lang kasi yan sa kanya. Ayan, iinitin ko nga lang sa microwave ng 30 seconds. Mainit na yan kasi ang 40 super init, baka mapaso na siya. At tinimplahan ko nga rin para siya ng chocolate milk. Favorite niya din yan. Kapag ayaw niya ng gatas, yan yung iniinom niya. Pero more on gatas talaga siya. Madalang lang siya maganyan. At ayan, makain na siya. Sabi niya nga is itadakimasu. O hindi, kaya kumain na daw tayo. Kain tayo. Super saya niya kasi nga may pagkain siya. Nga minasang pagkatapos niya magmerienda, kami gagawa na ng kanyang mga assignment. Ang dami niya nga assignment today. Kung makikita nyo naman, ayan is yung kay Sandorero niya or yung sa math. Maikli lang naman yan, 1 to 5 lang yata yung gagawin niya. Ayan, kung nakikita nyo number 5 na yon, ayan, yan yung pinaka-assignment niya. And then, hindi pala dun sinasagutan guys, may bukod na papel dyan. Dyan nila sinasagutan yung lahat na naka-print or nakasulat dun sa isang pinakita ko sa inyo kanina. At nga, number 5 yon, kung baga chapter 5, ganon, or page 5. Yun yung gagawin niya. Kung makita nyo is, ayan, kahapon, very good nga siya. Tapos ayan ngayon, dyan niya isusulat yung pinakita ko kaninang 1 to 5. Saglit lang naman, madali lang naman yung kayang-kaya niya yon.
And then, yung isusunod natin is, ayan, yung kanji. Ayan yung kanji doreru. Ayan yung ginawa nila kanina. Puro siya very good. Tapos, ayan, hindi pa chine-checkan. Bukas pa yata. Tapos, may assignment pa siyang isa. Ayan. Gagawin natin yan. Isusulat lang niya yung kanji. Kailangan alam niya yung kanji. Tapos, isusulat niya dun. Kung nakikita niyo yung mga box na yun, dun niya yung isusulat. And then, itong pagbabasa. Meron kasi kailangan araw-araw may babasahin sila sa libro. At yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. See you on the next vlog! Hi, 皆さんまたね。ありがとうございました。